Ang isang magandang umaga po sa inyo sa pagbabalik ng Mother pa rin sa Facebook at YouTube. Hindi ko po kayang ipaliwanag ang assignment kong ito. Dahil ngayon ay magmamahal na araw at tayo ay narito sa hiwaga ng Panginoon na dapat natin bigyan ng pansin. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay kung ano po ang ipagkakaloob sa akin sa araw-araw. Pero ang una po sa lahat, ako po ay natutuwa na ibalita sa inyo. Tayo po ay meron ngayon na kamay ng mahal na Jesus. Di po ba dati iyan ay nasa Lukban? Ngayon po, dito nyo na po matatagpuan sa Bulacan. Sa St. Joseph Chapel, Barangay Mother, dito Bulacan, lugar po ng Mother pa rin. Kaya ako po ay nagagalak na ibalita at sa biyaya ng Panginoon, by next week po, mauumpisahan na po ang bahay dalanginan ng kamay ng mahal na Jesus. Doon po pupunta at doon siya sa harap sa karsada. Kaya po, magandang umaga po sa lahat ng nagmamahal na naghihintay sa boses ng Mother pa rin sa Facebook at YouTube. Lalo-lalo na po sa mga karamdaman ng mga pangkalalakihan. Ako po ay nagagalak magbalita sa inyo dahil hindi ko po kaya ipaliwanag ang kagalakan ko sa pagtuklas po ng prostate ng kalalakihan. Ganon din po sa pagtuklas dito sa mga ihi. Basta po may paniniwala kayo, naaalis ko po ang bara. Bara sa ihi, bara sa prostate, colon. Lalo-lalo na po sa bakterya sa loob ng tiyan at yung may mga myoma. At yun din po mga naoperahan sa breast cancer. Ipagaling mo po, bawa mo po na operahan na kayo ng mga tatlong, nakaka 3 years na kayo. Ako po ang gumigising sa inyo sa pagkakataong ito. Na ito po pala, na kapag naoperahan na ang isang babae dito sa cancer, breast cancer, meron po palang ponduhan doon na nasa left side po, waistline, left, konektado sa likod na parang may sakay na mabigat na bato. Ang ibig po pala sabihin nun, nagpopondo ang 3 kilo, 4 na kilo na parang peanut butter. Kaya kung sakali man na ibinalita ko sa inyo at hindi ako nagsasawa, kinakailangan pong marinig ninyo, pansinin ninyo, at ito naman, hindi ko naman sinabi sa inyo na pumunta kayo dito. Ang ibig ko sabihin, mulit-muli kong binabalita sa inyo, itong aking karagdagang ibibigay sa hirap na buhay ninyo, tungkol po sa langis. Ang langis po'y lagi natin pinag-uusapan araw-araw. Dahil hindi naman po nakakasabay-sabay ang pakikinig at panunood sa Facebook. Dahil ang pangalan ko po ay talaga namang namamasyal sa mga taong may karamdaman. Kaya ang aking pong panggagamot ay hindi sa lahat. Ito po ay meron po kayong magandang liwanag sa daan ng landas ng Panginoon. Kaya kung sakali man na ako naliligaw sa inyo at ang lahat naman po ng nagpupunta rito, ibabalita ko po sa inyo na ito yung aking larawan nagpupunta po doon kahit hindi nyo po ako dumadaan po sa inyong kinalalagyan. Kaya kung sakali man at maririnig ninyo ang aking magagandang pabalita na ito po naman hindi ko gawa-gawa at babasahin ko po ang mensahe po ng Panginoon. Ala po letra yan. Babasahin ko po ang ibibigay sa akin ng mahal na Panginoon. Makinig po kayo. Isang magandang umaga sa buong kapuluan. Ako'y bumabati sa inyong lahat. Basta kayo ay nakikinig sa aking mga balita, maganda ang kahihinatnan ng buhay ninyo. Kaya ang Mother pa rin ng Bulacan ay hindi nagsasawang magpaliwanag sa lahat ng karamdaman. Kahit kayo ay mayaman, kahit kayo ay marunong, marami kayong hindi naaabot ng aking tuklas kay Mother pa rin. Kaya kung sakali man na maririnig nyo sa umagang ito na March 23, 2024, isang magandang balita ng Diyos sa mga tao. Aking mga anak, gumising kayo, heto na ako.
Ang ibig ko sabihin, hindi niyo kayang hatulan ang ginagawa ni Mother pa rin. Kaya kung kayo aking mga anak ay naniniwala, lalong-lalo aking mga anak sa baradong ihi, ito aking anak ay nakukuha ni Mother pa rin. Depende sa inyong paniniwala. Kaya kung kayo ay naniniwala, may grade din kayo sa ating mahal na Panginoon. 2, ganun din naman sa prostate. Mga anak ko, gumising kayo. Ito walang pinanggagalingan, kundi ito aking mga anak ay bakterya na naiipon. Kung babasihan ninyo parang sa ngipin na ito tartar, kumakain kayo araw-araw. At kung ikukumpara ko naman sa inyo aking mga anak, para itong sasakyan, araw-araw nagkakarga ng gasolina, ito ay naiipon. Kaya kung sakali man na maririnig nyo ang balita ng Mother pa rin, makinig ang mga babae na may paniniwala. Sa kabila ng lahat, ituturo ko lamang sa inyo ang pakaliwa at pakanan na dapat maintindihan ninyo ang aking pabalita. Dahil ito aking mga anak ay isang pagmamahal ko sa inyo. Hindi ang lahat ng bagay aking anak puro sige-sige na lang. Pero itong aking binabalita sa inyo tungkol aking mga anak sa karamdaman. Ang tawag dito ay hiwaga ng Diyos na ibinabalita sa mamamayang Pilipino para maintindihan ang kanilang gagawin. Sa kabila ng lahat, aking anak, ang aking mariing pabalita sa inyo, gaganap muli si Mother pa rin sa kanyang araw-araw na mensahe. Tama at mayroong nagpapagamot dito. Ang banggit ko kay Mother pa rin, kinakailangan sundin muna ang aking binibigay na utos. Dahil kung may nagpapagamot na 20, ang makikinig naman 1,000. Kaya kung sakali man na kayo nakarinig ngayon sa umagang ito, ipapalo up niyo muli si Mother pa rin sa kanyang nalalaman. Hinahabol ko ang hiram na buhay ni Mother pa rin para maintindihan ang lahat at pakaliwa at pakanan. Isinasaad ko rin dito aking mga anak na huwag kayong maging magulo ang isip ninyo. Ganon din naman aking mga anak sa paghawak ng pera. At ganon din naman sa mga lalaki o babae na nagtitiwala sa pagmamahal. Ang balita sa papel na ito ay maraming babaeng hindi marunong humawak ng pera. Kaya lang mainam ang pakikisama hanggang may pera. Hanggang nananagapa sa pera. Pero pag ang pera ay nawala na, ay disgaray ka na. Si mangot na, si malmal na, hindi mabuting ugali ang makikita ng babae man o lalaki. Sa kabila ng aking pagbabalita sa inyo mga anak ay pinatumbukan ko kayo para maintindihan nyo. Hindi basta-basta nabubuhay lamang ang tao sa karinyo kapritsosa. Kinakailangan ito aking anak ay matuto kayo. Mga anak na nabilang, hindi kayo pabata, kayo ay patanda na. Ang tangi kong masasabi sa inyo, kung kayo ay kumikita ng pera, huwag lahat iwawaldasin nyo, ipakikita nyo, madali naman kang maghanap buhay. Kaya ang aking pananawagan, ikino-corner ko kayo, lalaki man o babae. Lalo na yung mga nandadayuhan na ipaghalimbawa mo si man o nasa Europe, nasa England, nasa Britain, nasa Taiwan. Kinakailangan dumilat kayo. Ginigising ko kayo aking mga anak para maintindihan niya ang pakaliwa at pakanan na heto na ako. Dumadalaw na ako sa inyo na ang ibig sabihin, gumamit ako ng kasangkapan para maintindihan nyo ang pakaliwa at pakanan. Nakasaad din sa papel na ito na ako ay nananawagan sa mga taong mga sobra ang haba ng kanilang mga dila sa pagsasalita. Mga anak na nabilang, dahan-dahan kayo ng pagsasalita. Kasi pag napawalan nyo na ang salita, mahirap nang kumabig. Ang utang na babayaran. Pero ang salitang hindi maganda, tumitibo sa isip at puso. Nakasaad din dito sa balita ng Mother pa rin na March 23, 2024. Ganito aking mga anak. Pag-aaralan niyong mabuti, lalo kung kayo nasa loob ng husgado. Hindi niyo dapat pahabain, aking mga anak, lalo kung nakikita niyo at naipakilala na ninyo ang kamalian ng isang tao. Dahil kung ito'y pahabain nyo, laking sakit ng ulo, abala, hindi matapos-tapos, problema. Lugar na bubuksan kayo sa magandang daan sa hanap buhay. Laging nakapaloob doon ng kaso. Kaya kung si Mother pa rin man ay pinaupo sa araw at oras na ito, siya ay nautusan sa pamamagitan ng pagpapayo. Mga minamahal kong mga kapatid, ako ay naririto na kinasangkapan. Alam niyo ba, ang inyong ikagagaling, sa inyong paniniwala.
Kung kayo ay maganda ang timbang ng inyong pagkatao at mabuti kayong tao, may kagalingan kayo, mga anak, mga kapatid, kung nakikinig man kayo sa Facebook. Kaya huwag niyo akong sisisihin kung kayo ay nagpunta dito. Ang lugar na ito, mayroong gumagaling, mayroong hindi gumagaling, at mayroon namang naroroon na ang dulo at tapos na ang kanilang buhay. At itong karamdaman na ito, daan lamang ng mga pagsubok, at dito, dahan-dahan na kayo inuugnay. Ala swerte kagalingan. Kaya ang tangi kong masasabi sa inyo, mga dumadayo sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan, kinakailangan gamitin ninyo ang inyong magagandang hadikain, ang inyong pamamaraan. At kung kayo ay pupunta dito, binababalaan ko kayo, magdadasal muna kayo. Magsangguniin muna kayo sa ating mahal na Panginoon kung ano ba. Lalo-lalo na ang mga nasa malayo, nasa kung saan lugar. Bago kayo umuwi dito, itanong nyo muna sa sarili nyo kung kayo ay gagaling. Karapat-dapat ba kayo? Kayo ba ay tunay na tao o hindi tao? Sa kabila ng pagbabalita ni Mother Pring, sunod-sunod ang lahat na ito para maintindihan ninyo ang pakaliwa at pakanan kung paano mabuhay. Ganon din aking mga anak, sa mga nagpapaupa ng mga pwesto, kinakailangan susuriin yung mabuti aking anak at huwag kayong mga makukulit. At kayo namang mga nagpapaupa aking mga anak kay ganito, huwag kayong overbody. Ang ibig ko sabihin, kung ano na lamang yung tantos na kabayaran sa buwanan, ito lamang ang inyong kakambilin. Kasi ako si Mother Pring na marami na akong na-encounter. Nasa akin ang lahat ng balita. Dahil ako'y 84 na, 38 years old na akong nagsaservice sa aking kinaroroonan. Kaya hagip na hagip ko na lahat ang pakaliwa at pakanan. Alam nyo ba, ang tao kausapin nyo lamang. Kausapin nyo ng 2 oras, 3 oras. Ikapat na oras, kilala nyo na kung anong uri ang tao. Makikilala nyo na sila kung trader ba sila, mabuti bang tao. Doon kasi natin kinukuha ang pakikiharap sa pitik ng pakikipag-usap ng tao. Iyon ang inyong gigradean. Kaya ang tangi kong masasabi sa inyo mga anak, kahit na kayo hindi nagtapos, gamitin nyo ang kalawakan ng kaisipan. Matuto kayo magpakumbaba, matuto kayong magpatawad, at matuto rin naman kayong kumastigo. Kaya ang lahat na ito, hagip ng Mother Pring. Mga mamamayang Pilipino, si Mother Pring ay hindi nagdudunong-dunungan sa kanyang kinaroroonan. Pagmasdan nyo, siya sinusubaybayan lamang para maintindihan ng mga tao. Matuto kayong magtipid. Huwag kayong masyadong makapriso. Tandaan nyo, iisipin nyo ang pera nyo bago nyo pasukin ng isang bagay. Hindi po pwedeng uumpisan nyo lang ang isang bagay, wala na kayong pansuporta na panghulog o na sa kinalalagyan. Kaya ang tangi kong masasabi, yung mga kasalukuyang mga manloloko, binababalaan ko kayo. Bago nyo bigyan ng pagkakautangan ang isang tao, susuriin nyo munang mabuti. At sasabihin ko rin sa inyo na ang mga huwad na papel, huwag kayong masyadong mabiligan. Tanong niyo sa akin kung bakit. Kasi dito sa mga nahahagat po mga pangyayari at ubod ng kasaysayan ng St. Joseph Chapel, maraming lumuluha sa sanlaan, lipat-lipat ng papel, kapariwaraan. Kaya kung ano man sana ang naibalita sa inyo ng Mother Pring, kinakailangan dumilit kayo sa magandang pagkakataon, gisingin ninyo ang inyong isipan. Nananawagan din ako sa mga anak na nabilang, matuto naman sana kayong gumalang sa mga magulang. Magrespeto kayo. Hindi nyo pangungulugihan ang inyong paggalang, pagrespeto. Dahil iyan aking anak, ang anyo at mukha ng inyong pagkatao. Dahil ang kagandahan ng tao ay kumukupas. Itanong nyo ulit sa akin kung bakit. Kasi isang pitik lang na bulag, isang pitik lang na pilay, nahulog lang sa motor, nabali ang paa. Hindi lang umandar ang isang ugat sa spinal, hindi kayo kuna. Hindi lang umandar ang tenga, bingi na. Kaya mga anak na nabilang sa umagang ito, isang mariing pagbati ng Mother Pring, ganon din sa utos ng Diyos kay Mother Pring, na kinakailangang ayusin nyo ang lahat ng bagay.
Hindi lamang kayo tumayo na para pumorma ng pumorma. Kailangan din gumising kayo nang maging huwaran kayo. At lalo kung hindi nyo naiintindihan, huwag kayong magkakampi-kampi, mga anak ko na bilang. At nananawagan din ako sa inyo na merong marami na dumadaing dito sa akin. Ipaghalimbawa, nagkaroon kayo ng live-in. Nako, at lalo kung may anak na 3, ha? Ipapain ng lalaki. Yung pala may intention lang sa kasalapian ng lalaki. Pagkatapos, mag-aabla-abla sa pangyayari. Ano nangyari? Ang bahay na pinatuloy, ang namayani, yung nakituloy. Hindi biro aking mga anak ang pabalitang ito ng Diyos sa mamamayang Pilipino dahil kinakailangang magising ang isip ninyo. Si Mother pa rin hindi nagpaparagala sa kanyang kinaroroonan. Ginigising ko lamang ang inyong isipan para mga aking mga anak matuto kayo at maging stable ang buhay ninyo. Kaya ngayon, isang magandang paliwanag, Diyos ang patnubay, maliwanag na hakbang na dapat maintindihan ng mamamayang Pilipino o taga-ibang lugar man. Ang pagbati sa inyo ay isang Tagalog na nalalaman ni Mother pa rin na ibinababa ng Diyos ang mensaheng ito para maintindihan ng mga tao na hindi basta-basta ganyan langan. At huwag kayong mapagtiwala. Heto aking sasabihin sa inyo. Aral ko sa inyong iiwanan. Ipaghalimbawa mo may dumating sa inyong tao. Bigyan nyo ng disiplina. Hindi kinakailangan maging galaw-gaw ang buong looban ninyo. Kung saan lamang. At saka sa kwarto ninyo, huwag kayong papasok ng papasok. May mga tao na nagbubugo lamang yan. Nakipagkaibigan sa inyo, marami lamang tinutuklas. Huwag kayong magdarandang. Mother pa rin ng Bulacan, karanasan lahat ito. Kaya ito sasabihin ko sa inyo, iyan ang pinakamahirap. Huwag kayong masyadong mabiligan sa matatamis ang dila. Dahil kung sino ang pinakamabisat, mahiwagan yung kaibigan, ito ang pinakamatindi yung kalaban. Tanong niyo ulit sa akin kung bakit. Kasi kapag itong tao na ito napakatalino, tandaan nyo, at kayo isang mayaman, nabola kayo, yung kayamanan nyo mahahakip. Lalo kung kulang kayo sa pinag-aralan. Kaya ngayon, binabalaan ko kayo sa araw ng March 23, 2024. Marami kayong mga pag-aaralan. Yang mga nakikinig kay Mother pa rin, gisingin ninyo ang isip ninyo. Tandaan nyo, ang kwarto ng mag-asawa, walang sino mang hahawak, kundi silang mag-asawa. Pag ito may kaibigan kayo at nakalabas-masok sa inyong kwarto, tandaan nyo, mabisang kalaban ninyo, susuwagin na kayo. Ang babalitang ito, walang patundangan na ibinabalita ng Mother Paring dahil ito kasalukuyan niyang binabasa sa papel na walang kasulatan. Sa kadahilanan, ito dapat maintindihan ng mga tao. Huwag kayong maging sige-sige lamang. At iingatan nyo din ang mga damit ninyo. At iingatan nyo ang lahat ng bagay. Hindi baling madisiplina kayo. Hindi baling mahirap kausapin ng tao. Sa umpisa pa lamang, didetalyihin nyo na ang kausap ninyo para walang maging gusot na mangyari. Dahil kung kayo naroroon na sa hindi magandang pangyayari na nagkaroon ng dimandan, isang singit na letra lang, bagsak na kayo. Kaya kung sakali man ang Mother pa rin ay nagtutuwid ng magandang landas ng buhay sa mamamayang Pilipino, makinig naman sana kayo. At ito ang aking mabisang paalala na hindi ninyo makakalimutan. Nananawagan ako sa inyo. Titingnan nyo munang mabuti kung totoong tao ang kakasamahin ninyo. Maraming mapagpanggap. Ang dami kong sasabihin sa inyo, ang susuriin yung babae, yung hindi kayo pagsasawaan, yung kayo aalagaan, makikiramdam muna kayo. Hindi kayo natukso na siya yanig na romansa, siya yanig ng ngiti, at kalabit na masarap, at karinyong walang pukna. Kaya aking mga anak, kayo aking hahawakan, dinilig ko kayo ng tunay na pagmamahal sa araw na ito para maintindihan nyo ang lahat. Kapag kayo kukuha ng mapapangasawa, titignan nyo ang mabuti. Huwag kayong magtitiwala na masyado. Dahil ngayon ay usong-uso. Meron na palang isa, meron pa palang isa. Marami kong na-encounter dyan.
Lalo yung mga, huwag kayong masasaktan dahil ito'y pawang katotohanan lamang. Ang mga na-encounter ko dito, merong karelasyon foreigner. May karelasyon sa kabila doon, may kabila doon. Ginagamit nila. Ha? Kapag dadating na ang kanilang karelasyon, paaalisin yung tunay na asawa. Napakasakit. Huwag kayong magbingi-bingihan. Gumising kayo. Natutuwa ba kayo ng ganyan? Kaya kinakailangan ang tao. Marunong lang magpakatao ay tao na. Kapag ganito ang ginagawa nyo, hindi kayo tunay na tao. Natatanggap nyo yan na hindi magandang karanyaan at kaayusan ng bilang tao. Makapagtayo lang kayo ng mga grocery, makapagtayo lang kayo ng gagandang mga pwesto, makasakay lang kayo sa kotse. Kahit paloko-lokong buhay sa mundo, pinasok na ninyo. Kaya kayo aking mga anak, ay inagapan ko lamang. Dahil ito sinabi ni Mother Pauline ay maraming tatamaan. Kaya lalaki man o babae, gumising kayo. Kailangan hanapin nyo ang tunay na katotohanan ng buhay. Sasabihin ko sa inyong lahat, kayo, hindi kayo magsusumay sa ibabaw ng mundo. Dahil ang tao, bago pa lamang isinilang, may kanya-kanya ng akda na kamatayan. Kaya kung sakali man na kayo ay nabuntis ng anak, malulungkot kayo kapag may namatay kayong anak. Ang sabi ko sa inyo, huwag kayong malungkot kasi hindi niya kayang yakapin ang kanyang buhay na tatahakot sa mundo. Tanging ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating magandang kapalaran kung kayo ay naniniwala. Ngayon, maraming tao na kapag magandang magpaliwanag, nasa kanya na ang magandang maneho. Naririyan na. Kapag maganda kang magpaliwanag, naririyan na ang yaman. Sagot kayo, marami ng kakampi, marami ng mabibigyan. Kaya kayo, na kapag kayo, may dumating na taon, sasabihin, ganun, isososin kayo. Gumising kayo. Huwag kayo basta-basta, susugod na at pipirma na kayo sa papel. Pag-aaralan yung mabuti. Huwag yung sabihin 4,000 lang ang sosyo. Huwag yung sabihin 6,000 lang. Magpakatalino kayo na hindi kayo maloko. Ngayon, sa magandang gising ng Mother Pauline sa mamamayang Pilipino, hi! Binabati ko kayong lahat. Kinakailangan maintindihan ninyo kung ano ang ilupo ni Mother Pauline sa harap ng altar. Ang lugar na ito ay St. Joseph Chapel, pero paliliwanag ko sa inyo, ito, kaya nagkaroon ng ganito, ito, pinakikilala ko sa inyo, ang highest father. Sila ay 3. Amang kataas-taasan, Inang Mahal na Birhen, Mahal na Jesus. Iisang kahulugan. At tayo ngayon, ipinakikilala ko rin sa inyo sa araw na ito, ang mga tao na mga banal sa itaas, kung kayo may pagkakataon, isasama nyo rin sa dasal. Ganito ang sabi, Ama, Ina, Mahal na Jesus, ako po'y naririto. Humihingi po ako ng magandang bendisyon sa pagkakataon. Kayo na rin po ang bahala sa aming ikabubuhay at aming paggalaw. Kayo na rin po ang hahawak sa aking pisikal ng katawan. Alam ko pong itatayo mo ito sa pamamagitan ng aking mabisa na panalangin sa inyo at tapat na pakikipagkaisa. Kung sakali man po na ako ay naririto at nagdadasal sa inyo, kayo na po sana ang umunawa sa akin. Marami po akong bilang tao na hindi ko po nalalaman na aking ginagawa. Kaya kung ano man po ang magaganap sa akin, sa inyo ko na po pinauubaya ang lahat. Sa lahat ng bagay ng aking buhay. Pangalagaan po ang buong katawan ko. At ngayon ko rin sasabihin sa inyo, kakausapin nyo ang mata nyo, kakausapin nyo ang utak nyo, kakausapin nyo rin ang tenga nyo, ang kamay nyo, ang lahat ng bagay. At pati na ang pera ninyo. Ang ibig ko sabihin, kapag kayo ay may pera, sasabihin nyo sa pera nyo na, kung humanap ka naman, mahiwaga akong pinansyal, dagdagan mo naman yung, akayin mo yung pera. At kung ikaw man naman ay napunta sa akin, sana mapunta sa maganda. Ikaw na ang aking katulong. Huwag kayong mayayabang. Pag kayo may perang hawak, huwag nyo ipakikita sa kapwa-tao ninyo. Kung ano lang yung inyong gagastusin, yun lang.
Kasi kapag kayo ay mayabang, nauubos ang pera. Kaya mother pa rin ng Bulacan, nagsasalita sa inyo, mas maganda ang simpleng tao, mamamayan. Sanay sa meron, sanay sa wala. Pero pakatandaan nyo, yung may mga perang mga yabang, kakapraso pera nilang ganyan. Pero yung taong simple, ganyan kakapal ang pera. Hindi mo makikita ang kayamanan, ang kayamuan at kayabangan. Kaya kung sakali kayo, ako nagsasalita sa inyo, huwag masyadong mayabang, huwag masyadong maporma. Pero meron akong balita diyan, hindi daw baling maubos ang pera, itatayo ang yabang. Itanong niyo sa akin na, ang ibig sabihin na yabang, pumorma ka ng malinis ang katawan. Pumorma ka na ikay kagalang-galang. Iporma mo kung saan ka nakarapat dapat. Kung ikaw ay nagluluto, nakagaya ka panluto. Kung ikaw na may nakaporma, na dadalo sa binyagan, ganon. Hindi yung araw-araw corpus. Ang pabalitang ito hindi ninyo makakalimutan sa pamamagitan ng hiwaga ng Diyos kay Mother pa rin. At isinasaad ko sa inyo ang balitang napakaganda. Ang balita ng Mother pa rin ay sunod-sunod na katha ng Diyos na hindi makakalimutan. Alam nyo ba, nang ako ay bigyan ng Diyos ng pagtulog ng 4 na gabi at 5 araw na ako'y nagising. Ang unang banggit dito, pagbaba mo aking anak sa ibabaw ng lupa, ang ibig sabihin yung isip ko. Ang unang mong ibabalita, kung kayo ay nakatatlong babae na, nakatatlong lalaki na kayo, mamahinga na kayo. Itanong niyo sa akin kung bakit. Huwag kayong magpakalun. Ayusin niyo ang inyong pagkatao. Hindi may nakita lamang kayo na merong maningning na kwintas, may maningning na kotse, may maningning na building, nagkakandara pa na kayo. Mga mamamayang Pilipino na aking pinatatamaan, sana naman gumising kayo. Sa kadahilanan aking mga anak, ang babilitang ito, Diyos ang patnubay. Liwanag na ilaw ng mundo, para sa tao. At ang ina naman gumalaw, gumising, at ang lalaki naman huwag magtulog-tulugan. Gawin nyo ang magandang disiplina. Hindi pinag-uusapan dito na kayo tapos ng attorney, tapos ng arkitekto. Hindi po, mga kababayan kong minamahal. Ang ibig sabihin po na magpakatatag kayo. Unay Diyos, kahit hindi kayo nagtapos, marunong lamang kayong dumiskarte. Maganda na mararating ng buhay ninyo. Kaya kung sakali man matagal-tagal ang balitang ito ng Mother pa rin ng Bulacan, ito ay bigay pala ng Diyos sa kay Mother pa rin. Siguro naman at marahil nakikita nyo ang kanyang kaidaran. I'm 84 years old na, mga minamahal kong mga tao. Kaya hindi nyo ako pagsasawaan. Kasi hindi ko sinabing ako'y lipas na, hindi. Mga mahal kong mga nakikinig, hindi ako lipas na. Ang ibig ko sabihin ito pong ibinibigay ng ating mahal na Panginoon, binabasa ko lamang. Kaya ayusin nyo ng mabuti. At saka, kung kayo, may damit kayo, huwag kayong pahiram ng pahiram. Magkaroon kayo ng disiplina. Kung kayo walang ginagawa, sinupin niyo, baro nyo. Maraming mga babae, maraming mga lalaki, napakapabaya. Kaya kinakailangan ito. Ultimo step inyo, sinelas, medyas, toothbrush. Ayusin nyo. May kanya-kanyang lalagyan yan. Kahit hindi tayo mayaman. Ang magaganap sa inyo, para bang isang tao na may katahimikan. Pag kayo humiga, natulog kayo, matutulog kayo, tahimik ang buhay nyo. Pag nagising kayo umaga, maganda at may muta pa kayo. At kay ganda ng mga wikat banggit ng Mother pa rin ng Bulacan na hindi makakalimutan ng mamamayang Pilipino. Ito, ang kanyang tuklas aking anak sa lahat ng bagay. Inaayos niya aking anak ang bigay pala ng Diyos sa kanyang pagsunod. Kaya kung sakali man na kayo magbabalak pumunta dito, nananawagan ako, pag-aralan niyong mabuti kung kayo hahakbang sa lugar ng St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Kasi marami ang nagpaplano kung taga-taga saan. Ayusin nyo ang inyong gagawin. Lalo kung kayo walang pera, bakit kayo pupunta dito sa lugar ko? Nasasabihin nyo, wala po kaming pera. Ang gagawin nyo ganito, kung meron kayong mapupulot sa akin sinasabi, pulutin na lamang ninyo. Pero wag nyo obligahin pumunta kayo dito, lalo kung wala kayong pera. Kaya ang pagpunta sa isang lugar, labati ba kayo? Bumili kayo, pakinggan nyo sinasabi ko. Hindi kayo mamumulubi.
Hindi kayo maghihirap ang kalooban. Hindi ko kayo naman ini-etsupera na huwag kayong tumawag. Ready ang mother pa rin. Sabi ko nga sa inyo, hanggang ako'y may buhay, nakalaan ako sa inyo. Ang ibig ko sabihin kaya ako nakaupo dito, dahil sa inyo. Kaya ako nabubuhay dahil sa inyo. Nadadagdagan ang aking buhay ng dahil sa aking ginagawa. Alam ng Diyos yan. Kaya kung kayo, ngayon na narinig nyo, sa Diyos nyo itatanong kung sino kayo. Ano po ba ako, mahal na Panginoon? Isasagunin yung lahat. Kasi, alam nyo mga minamahal kong mga kapatid, ako binigyan ng mahal na Panginoon ng kandila ng buhay. Kaya mapapalad kayo, yung mga may kandila, na dumayo na dito sa lugar ni Mother pa rin, kakausapin nyo ang kandila ninyo, hindi kayo mapapariwara. Maging sa pamumuhay, pakikisama sa tao, lagi nyong hahawakan, hindi nyo sisindihan. Nababasa dito ang inyong pagkatao, ang inyong kapalaran. Kaya napakaswerte po natin. Dahil ito po, na aking sinasabi, kung hindi bigay ng ating mahal na Panginoon, hindi ko po sasabihin sa inyo, at sino na ba kayo? Hindi naman mararagdagan ang aking abang pagkatao. Hindi ko hinahangad na ako'y hangaan ninyo. Kaya, nakipagtuusan ako sa inyo sa araw at oras nito. Kaya kung halimbawa mo, nagpagamot kayo dito, may nararamdaman pa kayong na konti na kasakaram na, ipagpatuloy nyo ang pagdarasal. Ipagpatuloy nyo ang pag-inom uli ng langis. Dahil iyan, karamdaman ninyo, sang-ayon sa ginawa ninyo na mga istorya ng buhay sa tao. Kung kayo may karamdaman, katakot-takot ang niloko nyo, gagaling ba kayo nun? Kung sino pa yung walang kabuhayan, siya pa yung lolokohin, nasaan ang mga puso ninyo? Kaya huwag kayong sobra. Kaya ngayon, ginigising kayo ng Mother pa rin. Kailangan imulat ninyo ang inyong mga mata. Kung kayo nasa manig, huwag na kayong pupunta sa sahig. Ang ibig sabihin niyon, kung kayo ay nasa sa banig, tahimik ang buhay ninyo, huwag na kayo kumapit, magpatukso sa mga taong bulero. Ang ibig sabihin, huwag na pa kayong gumawa ng kasalanan. Dahil ako magsasabi sa inyo, na kapag kayo ay may asawa, lalo kung kayo kasal, o kahit na hindi kayo kasal at taintin, hanggang langit iyon ang asawa nyo. Yang mga pastime lang yan. Kaya huwag mayayabang yung mga nanggagancho dyan na akala mo kung sino, pulupot ng alahas, pulupot ng bahay na malaki, pulupot na panloloko. Kaya ang pabalitang ito hindi ninyo makakalimutan, mga anak kong nabilang. Ang Diyos ang namamatluway sa pamamagitan ng pagbabalita ng Mother pa rin ng Bulacan. Kaya kung sakali man aking mga anak, tumindig kayo, iayos ninyo ang inyong anino. Sasabihin ko rin sa inyo, kung ano maskara ninyo, ito ang makikita sa inyong pagkatao. Kung ang maskara niyo, kahit pulupot kayo ng alahas, makikita sa figura. Basta marunong tumanaw. At ang Diyos ang mamamatubay. Kaya kayo, sa araw at oras nito, binabati ko kayo aking mga anak para maintindihan nyo ang hangin, ang liwanag, daploy na pagmamahal ng Diyos sa tao, sa buong sandaigdigan. Magsiayos kayo. Huwag niyong kurakutin ng hindi inyo. Ibigay niyo ang kanya-kanyang karapatan, kapagalan ng mga tao. Kung kayo may utang, magsipagbayad kayo. Huwag kayong matuwa na marami kayong nagancho. Na ang sasakyan niyo 3 palit-palit. Nananawagan din ako sa mga wikat banggit sa lahat na, lalo sa mga sa panggagamot. Iayos po natin. Huwag po natin ilukso ang mga tao. Nananawagan din po ako na na-encounter ko po ito. Ang katawan po pala ng tao. Huwag po kayo matatakot kung kayo may kulani. May kulani kayo dito. May kulani kayo sa kilikili. May kulani kayo sa singit. Ang ibig sabihin lamang po pala noon, meron kayong depekto sa katawan. Kaya ang kulani, huwag niyong pa-ooperahan. Itanong niyo ulit sa akin kung bakit. Kasi, bubulabugin niyo ang cancer, lalong magagalit. Kung ang cancer ay natutulog, pabayaan niyo po matulog. Isinesenyas ko rin po ito. Kinakailangan na ang mga may karamdaman,
Pag-uusapan ng buong pamilya. Huwag kayong maging malihim. Lalo-lalo sa karamdaman ngayon sa mga kalalakihan, yung pistula. Sa babae naman po yung Messi sa suso. Huwag niyo po basta-basta pagagalaw. At nananawagan din naman ako na binibigyan ko kayo ng pwesto at daan. Kayong mga magpapacheck up. Kinakailangan na gamitin niyo naman ang utak ninyo. Hindi yung nakita lang may kulani binayopsi na. Lalo-lalo naman nananawagan ako sa mga may anak ng dalawa. Yung saksak din para hindi magkaanak. Mga anak na nabilang nananawagan ako sa inyo. Kapag kayo nasaksakan para hindi magkaanak, pagkaraan ng 3 taon, hindi na kayo duduguin. Tataba lang kayo. Mamimigat na suso ninyo. Baka hindi ninyo alam. Madaling magbayan, madaling mag-family planning, pero hindi ninyo alam. Hindi nyo ba alam ang naglayget? Kapag meron kayo naglayget, tandaan ninyo. Duduguin na kayo ng umaapaw, baka hindi nyo nalaman. Nakarinig lang kayo ng layget natuwa na kayo. Ano ginagawa nyo? Gusto nyo puro sarap, ayaw nyo ng hirap. Kaya ito, pakinggan nyo mabuti. Marami akong dalang balita na kahit na ako, matanda na, nakangiti pa rin ako sa inyo. Ipinagtatanggol ko lamang kayo. Matapos ng binasa ni Mother Paring ang tunay na makasaysayan, kayo ay gumising. Dahil naririto na ang balita ng Mother Paring ng Bulacan. Baka hindi niyo alam ang istorya ng Mother Paring. Si Mother Paring, ang babaeng ipinako ng 15 beses sa krus. Nakikita niyo yan sa Facebook. Hindi ko po ipinagyayabang ito. Hindi ko po kayang ipaliwanag kung paano ko nadala. Hindi ko po alam na ganun pala ang kahulugan ng aking papasan sa mundo. Sa totoo po, umiiyak na rin po ako. Dahil hindi po biro ang aking ginagampanan. Isip-isipin niyo po sa loob ng maghapon. Ang hindi po matae, punta po kayo dito. Ang hindi po punta po kayo dito. Ang may prostate, punta po kayo dito. Marami po akong nalalaman. Hindi po ako yun. Kapag po kayo gumaling dito, hindi po ako yun. Iyon po ang grade nyo sa Diyos. Kaya, nananawagan ako sa inyo, huwag nyo sasabihin, kayo ang nagpagaling. Wala po akong masasabi, kundi iyon po senyas ng ating mahal na Panginoon. Kaya kahit marami po ang nagpupunta dito, wala po akong masabi. Kung sila po yung nagbabalita ng maganda, nakatanaw lang po ako. Ang sabi ko po sang-ayon iyan sa ginagawa nyo na buti sa buhay na hiram na inyong pagkatao. At kay ganda ng binalita ni Mother Paring na hindi nyo makakalimutan ang malubhang makasaysayan na nangyayari. Huwag po kayo magsasawa na hindi pansinin ang Facebook. At naririto po ang akin. Kuya, taga saan ka? Tayo ka. Taga Cavite po. Ano ang kaso mo po sa tao? Ano ang karamdaman mo? Bakit ka nakarating dito? Prostate ata kasi pala ihi. Okay. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Kinakailangan po kung kayo may prostate, kayo po magdadala ng gamit, magdadala po kayo ng budget na gagamitin natin. Huwag niyo na pong itanong sa akin kung magkano ang budget. Alam niyo po ba ang laser ng prostate? 100,000. Marami pang proseso. At yun naman pong talagang grabe na. Ganyan po yan. Yung prostate, namamaga pong ganyan yan. Ang ari ninyo ay nagiging 3 kilo. At ang senyas po ng prostate ganito. Huwag po kayo magagalit, totoo lang to. Babae o lalaki, iisa lang po tayo nilalang ng Diyos. Pag po nakaurong na yan, nawawala po, umuurong, prostate. Ito pong kaliwa na ito, narito ba bakterya. Ito naman po pumasok na, at yan po'y namamaga na. At pag malala naman po yan, ito pong kabiyak ng paa nyo, minamanas na. Kaya kung sakali man kayo na narinig nyo ang sintomas ng prostate, huwag kayo mag-inu-inisantihan. Hindi nakukuha yan ng kemo. Ang ibig sabihin niya, linisin ang bituka. Pag kasi ang kemo, ang ugat lang ang nilinis nyo, naroroon pa rin ang bakterya. Sagot ka? Opo. Kaya ngayon, dito sa aking nalalaman, ikinakalkal ko yan. Kawawa ang mga tao kung hindi mabibisto. Baka gumaan ang mundo. Sino ang titira dito sa atin sa bansang Pilipinas? Kaya ngayon,
Ako po'y naririto na humarap sa inyo sa aking ginagampanan. Hindi po ako masamang ugali. Ako po binibigyan lamang na duklay-duklay na mga pangungusap para maintindihan nyo. Ako po'y pinatayo lamang dito para kayo po bigyan ng kaprasong paliwanag. Kasi kapag kayo ay nakarinig ng paliwanag, nagigising ang isip nyo. Hindi po ba? Kung minsan po, pilipit po ugali ng utak natin. Kaya kung may naririnig kayong tao na kausap, maganda po ang nagaganap. Kaya itutuloy ko po ngayong umaga na ito, yung mga may prostate, yung hindi mga maihi, huwag kayo agad-agad magpapakatiter. Ito lang ang mother pa rin. Makinig kayo. Ha? Huwag kayong magsasawang magpurga ng langis. Huwag kayong, kasi lalambot yung loob yun. Tutugay-gay. Kung nakainom kayo ng tatlong beses, magbakanti kayo sa araw, uminom ulit kayo. Konti-konti lang mga kapatid. Heto na po at babasahin ko po ang kandila at ngayon ko lang po nakita ang lalaking ito dahil itinaas ko po rito, inabutan po ako magpe-Facebook. Ito ang sinasabi sa iyo. Isang magandang makasaysayan aking anak ang winika ko sa iyo. Maganda at matipuno at malakas ang sumpersa sa panindigan mo sa hanapbuhay. Kaya lang meron akong sasabihin sa iyo, mahirap hanapin ang buhay may asawa to be compatible. Kaya kung kayo man ay binati ko, talagang ganyan, gumising ka, magpakatalino ka, matuto kang magsinop, hindi ka pa huli. Hindi pa huli ang lahat. Kinakailangan, aking mga anak, huwag kayong masyadong mapagtiwala. Kinakailangan ang utak ninyo ang magli-leader, hindi kayo sunod-sunuran. Amen. Sagot ka? Amen. Kaya kung sakali man aking anak na nakausap si mother pa rin, ito yung isang magandang paliwanag para intindihin ng mga taong mamamayan kung ano ang nilalaman ng sinasabi ni mother pa rin. Nakangiti po ako sa inyo ng sagad. Diyos na po ang bahala sa atin, sa ating edad na inabot. Kasi po ngayon, maswerte lang po ang umaabot ng 70, 50. Dahil kasi po ngayon, iba na ang buhay, iba kinakain natin, at iba po ang klema ng mga pangyayari ng buhay. Hadi kayo nang babasahin kita. Warap ka ito. Ano pangalan mo? Marcos Tata. Ano pangalan mo? Jean. Jean. Marcos Tata. Ikaw aking anak ay aking kinumpasan. Kinakailangan ikaw aking anak ay tumindig ng maayos. Linisin mo ang isip mo. Kaya kung sakali man hinarap ka ni mother pa rin sa harap ng altar. Kapag ka ang isang tao ay mahusay ang isip at maganda ginagawa, maganda ang gantimpala ng Diyos. Pero pag hindi tapat ang tao, hindi rin maganda ang ganti ng Diyos. Kaya gumising ka aking anak, hindi pa huli ang lahat. Di mo makakalimutan ang kandilang ito na hinawakan ni mother pa rin para sa iyo. Nananawagan po ako sa inyong lahat na sa akin pong ginagampanan, taas loob po ako sa inyo na ano man po ang mangyari sa akin, kung ako man po ay may sinasabi, sana wag niyo akong bibigyan ng pagkakasala. Kasi po ang aking sinasabi, binibigay ko lang po ang senyas para sa tao, para maintindihan po nila ang pakaliwa at pakanan. Wala po akong tinutuloy sa ang akin po lamang sinasabi lalo-lalo na yun na nga mga nasa bigat ng karamdaman at lalo-lalo naman yung mga magpapadoktor na hindi na dapat operahan. Nananawagan din po ako na kung inaakala naman ninyo na wala na at the end ng buhay, matanda na, ibagpahinog na lang po kayo at magdasal na lang po kayo na ang ibig sabihin, huwag namang ubusin lahat ang pinansyal na ipondo ng mga senior citizen. Marami pong salamat. Babay po, mother pa rin ng Bulacan. Babay po. Amen. Teacher, marap tayo.